Ano ang poverty porn? Isang pagpapakita ng imahe ng kahirapan na tinatawag na poverty exploitation. Pagkuha nito ng mga video at larawan na nakabababa ng dignidad ng tao nang walang permiso. Sa mga kawawang mahihirap, ginagamit nila ito bilang propaganda. Na halimbawa na lang ay may isang charity group na pumunta sa Africa. Kinuha nila ang kalagayan ng mga mahihirap para makalikom ng pera o pundo, pero wala namang nakakarating na tulong. Kagaya na lamang ng video ito. Panoorin natin. This is your first charity appeal. Good. Michelle, you must stick to the script. So please reach into your hearts and dig into your pockets, and together we can save Africa. Isa pa sa poverty porn, ayon sa mga artikulo na laganap sa internet, ay may iba't ibang uri ng media na maaring pasulat ng paraan, pagkuha ng litrato at paggawa ng mga pelikula na nagpapakita ng kalagayan ng mga mahihirap na inaapi para makakuha ng simpatsya mula sa tumatangkilik nito. Kagaya na lamang nitong modelong ito ay sinasalarawan ng mga kalagayan ng mga mahihirap, pero ibang naging negative yata dito ng mga tao dahil raw parang niyuyurakan ang dignidad ng mga mahihirap. Ayon sa photographer nito ay hindi nila alam na aabot sila sa ganito. Lumitaw din ang salitang poverty porn sa mga kritisismo sa pelikula, partikular na yung mga pelikula na binibigyang ng focus ang mga mahihirap, ngunit walang layunin na magbago ito. Kagaya na lamang nitong gumawa ng pelikula pero wala namang nakakaabot na tulong. Panoorin natin tong clip na to. Ito ang tinatawag na poverty. Ngunit sa kabila ng lahat, ang ganitong kondisyon ng Pilipinas ay mukhang napapakinabangan pa rin. Ang paglathala ng kahirapan sa pamamagitan ng pelikulang Malaya ay nauso sa mga Filipino filmmaker. Tama ba na ipagbaka sakali ang reputasyon at pangalan ng Pilipinas upang maabot ang pagtatagumpay sa film industry? Silipin natin ang mga kababalaghan ng poverty porn. Sa kaso ni Kuya Bal ay hindi ito may turing na poverty porn kasi maraming natutulungan na mahihirap hanggang sa lelayan at pinakatuktok ng bundok ay inaakyat ito para makapagbigay ng pagkain sa mga kasulok-sulukin nito. Halos nga 80% sa kita niya sa YouTube ay pinangtutulong niya. Ang 20% naman ay sa kanyang panggas niya sa pang-araw-araw at pagkain sa natira. Take note mga kapatid, di pa uso mga Android at smartphone noon ay tumutulong na si Kuya Bal. Uulitin ko, partida pa yan. Walang anumang gadget o camera noon si Kuya Bal noon 2003. Nokia 3210 pa ang uso noon kung naaabutan nyo yun. Wala pang Android, YouTube nga 2005 pa lang nabuo ang YouTube website. Take note, wala pang monetization na sinasabi rito. Itong kay Kuya Bal ay kung tutusin, wala akong nakikitang poverty porn dito. Paalala, huwag tayong panay oo lang sa mga pinagsasabi ng iba hanggat walang pagsasaliksik. Yan lamang po ang ating nasagap na informasyon. Maraming salamat po and God bless you all. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap, Kalingap dance, dance. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap Matubang,